Hi guys! Welcome back to my channel! So dito nga sa cheese factory dito sa Switzerland ay hindi lamang ang paglalaba, pamamalansya at paghuhugas ng pinggan ang gawain ko kasi marami din talaga sila dito mga produkto at madalas na binibigay nga sa akin ng amo ko ay ang mag-etiquette at maglagay ng expiration date sa mga produkto. Ang dami gawain. Sakit na likod ko gawa ng nag-plancha. So, ito yung ini-etiquette ko na ganito, maliit na garapon siya na, ano nga yung scent? Limutan ko na yung scent sa English. Ano nga yun? Mustard na may apple. Apple at may isa pang prutas. So, medyo matamis siya. So, good combination siya kapag may mga appetizer kasama ng mga cheese. So, yan. So, ito yung aking lalagyan ng sticker dito sa ibabaw at sa ilalim ay yung ano nga to? Pagod na ako. Hindi na ako masyadong makapag-isip. Ano nga to? Expiration date. Yan. So, sa ilalim. Yan. Sumasakit na nga ang likod ko dyan at pagod na ako kasi talagang ganitong season ay maraming mga orders at talagang tambak ang trabaho. Tuwing month ng November at December ay talagang sobrang dami ng trabaho dito sa cheese factory. Marami kasi kaming order kasi magpapasko at magbabagong taon. Itong nilalagyan ko ng etiquette ay combination ng mustard, apple at pig. Masarap siyang combination ng cheese. Grabe trabaho guys. Kaliwa kanan na naman yung trabaho dito. Ang dami ko pinalansya kanina, grabe. Tapos bilis-bilis pa. Kailangan mabilis ang kilos. Dito nga sa trabaho ko ay kailangan mabilis din ang kilos at maayos ang gawa. Pag bago ka dito, syempre mabagal pa yung kilos mo kasi inaalam mo pa yung mga gawain. Pero kapag nasanay ka na ay tuloy-tuloy na at pabilis na ng pabilis ang kilos mo. Buti na lang at wala akong naririnig na reklamo galing sa mga boss ko na hindi maayos yung aking mga gawa. Tayo naman kasi mga Pilipino ay pag sa trabaho ay talagang trabaho at inaayos natin ang ating mga trabaho. Ang sahod ko nga dito sa cheese factory sa Switzerland ay per hour at ang per hour na sahod ko ngayon ay 1,200 pesos to 1,500 pesos. So pag maraming oras yung trabaho mo sa isang buwan ay talaga namang malaki ang sweldo. Pero marami pa rin bawas yun kasi may mga tax pa rin kami binabayaran at marami pang iba. At saka yung mga bills ko syempre dito sa Switzerland ay talagang mahal ang mga bills at mahal ang bilihin. So minsan nakakaipon din ako kahit papano at minsan wala naman akong ipon. Depende sa pangangailangan namin ng mga anak ko dito. At depende sa mga bayaran namin dito, yung mga bills namin. So minsan talagang gipit na gipit ako, wala halos budget, kaya nakakautang pa rin ako dito sa isa kong kaibigan. So kailangan talaga dito marunong ka mag-budget. Pag hindi ka marunong mag-budget ay talagang malulubog ka sa utang. Buti na lang ako at hindi ako maluksus. Yung bili dito, bili doon ang hindi naman talaga importante. Ang binibili ko lang talaga ay yung mga kailangan ng anak ko. Sobrang importante lang. Kung hindi naman importante ay hindi ko na bibilhin. So, dito ko natatapusin ang aking vlog. Please like and subscribe and share my video. Bye!